Yes, hello. So, kamusta po mga ka-Streetwise? So, magandang gabi, magandang hapon, magandang umaga, magandang tanghali sa mga sulok ng mundo. Ako po si Takeru Miyamoto at welcome po sa aking munting channel. At syempre po mga kababayan, kamusta po kayong lahat at sana po ay nasa mabuti po kayong kalagayan. So mga kababayan, ito napansin ko lang ito, no? So alam naman po natin kahapon, yung third na Senate hearing nga po, na moro-moro, yung kangaroo court na ginawa nga ni Amy Marcos regarding nga po dito sa pag-aresto kay Digong sa Senado. So nakahalata na po sa wakas. Okay, nakahalata na po talaga ang ating Senate President wala. Ako, si Senate President Chis Escudero, minsan maganda, minsan hindi ko type yung mga desisyon niya. Pero this time, di ba, papalakpakan ko po siya dito. Palakpakan naman natin, di ba? Kasi po, di ba, napansin na po talaga ni Chis Escudero na itong ginagawang hearing ni Amy Marcos regarding nga po sa pag-aresto kay Digong, pinupolitika niya na po talaga. At ito po ay merong personal gain na mithiin itong si Amy Marcos. So, well, alam naman po natin na ganun po talaga yung gusto ni Amy Marcos, pero ang importante dito, nanggaling ito mismo kay Chis Escudero. At malamang, ito po yung pinaka-polite way na para sabihin ni Chis Escudero na itigil mo na yan, walang kwenta yung hearing mo. O to, para makuha natin yung point, no? So ito mga kababayan, no? Ito from, wait, hanapin ko. Ito galing ito sa Facebook page ni Amy Marcos. So sabi dito, no? So ngayon makikita natin dito na nagbabanggaan na si Senate President Chis Escudero at saka si Amy Marcos na last term na po ngayong bilang senador. Kasi matatalo na yan. So sabi dito, statement of Senator Amy Marcos on the release of Ambassador Marcos Lacanilaw. Okay. Malamang alam nyo na to, no? Pero si Lacanilaw po kasi mga kababayan, siya po yung kasama ni Digong from Hong Kong hanggang The Hague. So ngayon, ang gusto kong makuha ni Amy Marcos, paano nangyari yon? Sinong nag-utos sa kanya? At malamang, sundan nyo lang tong video natin ngayon kasi papakita ko po sa inyo kung ano ba talaga ang pinakagustong mangyari ni Amy Marcos dito. Pero balikan muna natin to, no? So sabi dito, Ambassador Marcos Lacanilaw has now been released despite being cited in contempt for lying and giving misleading statement on the arrest of former President Rodrigo Magnanakaw, mamamatay tao Rodrigo Duterte. As expected, Senate President Chis Escudero refused to sign the contempt order just like he refused to sign the subpoenas. Okay. This time, he went even further. He ordered Lacanilaw's release in despite of Ambassador's blatant repeated lies before the Senate Committee on Foreign Relations. Okay, mga babae kasi ito. Okay, meron pa pala. Ang kasunod pala dito, okay, this isn't just disappointing, it's dangerous. Kasi meron siya binabanggit dito na we are setting a terrible precedent. Okay, so baka daw maulit daw po ito sa mga susunod na mga panahon. Hindi yun ang point mga kababayan eh. Ang pinaka-dangerous at disappointing dito, ikaw Amy Marcos. Kung sinasabi dito na terrible precedent, di ba? Ikaw yun. Kasi ginagamit mo yung hearing na yan, di ba, for your personal gain. At even daw mga kababayan, napaka-dangerous po nito kasi ang gustong malaman ni Amy Marcos dito kung paano, kung sino, di ba, at kung kailan talaga at paano ginawa yung pag-aresto kay Digong. Na ito po ay sobrang nito sobrang confidential nito kasi nga po, ito po ay executive privilege po ng presidente. Ito para medyo malinawan tayo dito mga babae, no? So, ngayon, ang nangyari ngayon dito, sumagot ngayon si Chis Escudero. So sabi ni Chis dito, no, hinimok ni Senate President Chis Escudero si Amy Marcos na huwag gamitin ang Senado bilang platform sa sarili political agenda. Ito ay kasunod ng pahayag ng senadora na nadismaya siya sa hindi pagpirma ni Escudero sa contempt order na inisyu ng Senate Committee on Foreign Relations kay Special Envoy Transnational Crime Marcos Lacanilaw. Sagot ni Escudero, hindi siya tumaging pirmahan ang contempt order. Di ba? So, after several hours of Ambassador Lacanilaw's unauthorized detention, I directed his release both as the matter of regularity and out of humanitarian consideration. Mga kababayan po kasi, ang point dito,
bago ka kasi makapagta-contempt kasi ng isang iniimbestigahan sa legislative, hindi lang dapat ikaw lang ang may gusto. Tatanungin mo rin yung buong committee kung meron bang pabor o hindi. Tulad po na nangyayari po sa sa House. Di ba naalala nyo sa House, di ba? Pag sinabi ni Paduano, contempt. O pag pumayag lahat, contempt. Pag merong isa na hindi pumayag, so steady muna tayo. Hindi po ginawa ni Amy Marcos yun. Contempt niya lang kasi gusto niya. Kasi meron siyang gustong patunayan dito. Ito para makuha natin yung point na kababayan, merong video dito na nagpapatunay po talaga na ang gusto talagang pabagsakin ni Amy Marcos yung kapatid niya. Ito parte ito ng hearing niya kahapon eh. Okay? Wait lang. Ito Okay. Correct. Yan, ito. O nga pala mga babae, no? So bago po tayo magpatuloy, so ito may singit ko lang po, no? Kung kayo po ay wala pa pong party list na napipili, baka po gusto nyo pong i-consider itong ABP, ang bumbero ng Pilipinas, no? 134 sa balota. Okay? So malapit na po yung eleksyon, ha? Makapag-decide na po tayo. At una sa lahat mga kababayan, hindi lang kasi ito para sa mga bumbero. Baka sabihin nyo, hindi, bumbero kasi yan, kaya hindi namin boboto. Hindi po. Tandaan po natin mga ka-streetwise, no? Na kapag may sakuna, palaging may bumbero. So may lindol, bagyo, tagbaha, pagputok ng bulkan, kasi nga po ang Pilipinas po ay nasa Pacific Ring of Fire. At bukod nga po dito mga kababayan, no, lahat naman po siguro tayo ay gusto na suportahan at protektahan ng West Philippine Sea. Parte din po ang ABP dito. Especially po mga kababayan, kapag sila po na ipanalo po natin, no, pangako po namin, especially po nung mga ibang mga nag-promote nito, na ilalapit namin po kayo sa kanila. Yan, so kung gusto niyo po i-consider, syempre po, yung totoong ABP, yung 134 sa balota. So ngayon to, continue ngayon natin to, no? Ito yung tungkol nga po doon sa napansin natin na ginawa ni Amy Marcos. Marvel, that na is ikaw daw nag-order. of the Interpol. Correct. I believe you, sir. Coordination ka lang. Nag-coordination ka lang. Pero sinabi ni General Marvel That na is ikaw daw nag-order sa That kanya. is the limit of my power. Yeah. But according to General Marvel, ikaw daw nag-order sa and kanila that is- na isakay sa aeroplano si and that Pangulong is the Duterte. limit also of my authority. That's my mandate. To My have him. mandate is to coordinate, Coordinate. disseminate. So, for the record, hindi ka nagbigay ng order kay General Marvel na isakay siya sa aeroplano? Hindi. For the record. For the record, I am not the authority to order the arrest, to order the So just boarding of the plane. categorically, did you or did you not give the order to General Marvel? No. No. So, General Marvel, are you lying? Sir, I'm not lying, but I just... Taka lang. Ngayon kasi, ito, kung mapapansin po natin ito, ito yung sinasabi ko kanina pa eh. Ang gusto kasing malaman nila Bato at saka nila Amy Marcos, kung sino nagplano, paano pinlano, bakit pinlano, anong motivation para ipareso si Digong. Tandaan natin mga kababayan, may karapatan po ang presidente natin at ang kanyang cabinet secretaries na gumawa po ng mga hakbangin na sa tingin po nila ay makakabuti sa Pilipinas. So ngayon, ang gustong palabasin dito ni Amy Marcos, kasi obvious naman eh. Kahit hindi po magsalita itong mga cabinet secretaries, mga kababayan, mayroon pong kinalaman ng presidente dito. Obvious po talaga ito. Hindi po mapapa-aresto si Digong kung wala po itong kinalaman or wala ring wala ring go signal, sabihin na nga natin ganun, sa presidente. So ano bang gusto niyong palabasin dito, Amy? Ano bang gusto niyong palabasin dito? Na tinutumbok niyo talaga ng investigasyon dito, yung kapatid mo. At ang point dito mga kababayan, ano ba mas importante? Mapanagot si Duterte? O dito sa mga sa mga namatay, na almost 30,000 na namatay? Tangina, kasi ang point dito, no, palagi niyong binabanggit due process ni Digong. Paano naman yung due process na nawala nung panahon ni Digong? Continue pa natin. Sige, ito yung pinaka-importanting part dito. Sige, tuloy natin. want to have the executive privilege po regarding this matter, this operational matter. Nandito na tayo eh. Executive privilege ka. Executive privilege mga kababayan. Tandaan po natin
na ang executive branch, meron po silang executive privilege na mga bagay na hindi dapat sabihin. Totoo yun. Ang tanong ba dito? Nakakabuti ba sa Pilipinas sa pag-aresto kay Digong o hindi? Ayun ang magandang tanong dito. Well, kung sinto-sinto ka, tsaka DDS ka, sasabihin mo na hindi maganda sa Pilipinas yung ma-aresto si Digong. Pero kung kayo po ay nasa matinong pag-iisip, syempre mas nakampihan po natin dito yung mga namatayan. Baliktad talaga utak ng mga DDS no? Imbis na sa mga biktima na kumakampi, dun pa sa mismong kriminal yung kinakampihan nila. Ingot talaga mo. Oh. So, ayun mga kababayan, no? Ako, naniniwala po ako. Diba? Na tama ang ginawa ng gobyerno ito na iparesto. Kasi kung sasabihin po kasi natin na nagkagulo ang Pilipinas nung pinaresto si Digong, wala namang guluhan. May nangyari bang gulo? Wala. Ang magulo lang si Aimee at si Bato, si Bongo, si Robin. Oh. So ngayon, ito yung sinabi si Secretary Boying Rimulya, panoorin nyo to. Diyan. Bakit naging executive privilege? Kanina bigla? sinabi mo, PCTC ang nagbigay ng order. Ngayon, mag-executive privilege ka. Kung sino-sino na tinuro mo. That's why we biglang didn't want to executive attend the last privilege. hearing because this is what we were expecting, ma'am. We didn't want to be bullied. No, we're not bullying you, sir. Nobody's bullying. We're not I bullying think you, that sir. We're not bullying you, sir. you're trying to make people admit something that they will not admit. Ayan, tama, di ba? Tapos sinasabi ko, minsan nakikriticize po natin si Secretary Boying Rimulya. Pero dito po, good job po siya dito. Gusto niyang paaminin yung mga tao na ayaw umamin. Napaka-basic lang naman nito. Kahit naman po siguro hindi tayo expert, alam naman po natin na hindi po mapapa-aresto si Digong kung wala po itong approval ng presidente. Malinaw naman yun eh. Alam nga namang inaresto yan na sila-sila lang. O syempre, group effort po ito. DOJ, presidente, PTC, yung sa Interpol, di ba? O PNP, CIDG, magkakasama po lahat yan. Pero hindi ko po talaga alam, kasi alam nyo, no, ang gusto kasi ni Aimee Marcos paaminin itong mga sekretaris na utos to ng presidente. And then, ang ending nito mga babayan, syempre, doon nila ipapasok yung constitutional rights ni Digong. At pag pumasok po yung constitutional rights ni Digong na na-violate, boom, pasok po ito sa impeachment. Di ba culpable of violations of constitution? Ayun po yung nakikita natin dito. Obvious naman mga kababayan, alam ko tayo mga PBBM supporter tayo. Pero alam naman po talaga natin at napaka-basic naman talaga nun na hindi po mapapa-aresto si Digong nang wala po itong approval ng Malacanang ng presidente. Malinaw po yun. Ang gusto lang po talaga ni Aimee Marcos, paaminin itong mga tao po na to na ituro yung presidente. And then, doon na nga papasok, puta, ano to? Violate nila yung constitutional rights ni Digong, so culpable of violation of constitution ito na impeachable offense. Ayan ang nakikita natin dito. And by the way, mga kababayan, kung babalikan po natin yung sinabi ni Kis Escudero, na ito yung pinaka-polite way Pakita ko ulit sa inyo, no? Ito ito yung pinaka-polite way mga kababayan na para sabihin po ni Kis Escudero na itigil mo na yan, walang yakang haba ng baba mo, di ba, walang kwenta yung hearing mo. Yan, no? I urge Senator Aimee Marcos to refrain from using the Senate as platform for her own personal objectives, personal political objectives, di ba? And to instead use her name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge of division. Our people and our country expect and deserve mo no less. Di ba? Kasi sinasabi na Aimee Marcos, magkakagulo, magkakahati-hati. Ikaw ang nagiging parte ng pagkakahati-hati, Aimee. Nung nahuli si Digong, tapos na. Finish na. Hindi naman nagkagulo, wala namang nangyaring rally na malakihan para pabagsakan ng gobyernong ito. Ikaw lang ang nagpo-provoke. So sabi nga ni Kis Escudero, di ba? Instead use her own name, title, and influence as a bridge toward unity, not a wedge for division. Ibig sabihin nun, nahalata na po ni Kis Escudero na ginagamit po ni Aimee Marcos yung Senado, di ba, para magka-divide tayo, para magkati-hati tayo. Bilang Senadora Aimee Marcos, napakatanga mong walang yaka. Ay, Diyos ko. So yun mga streeters sa Sukayban, naniniwala ba kayo na posibleng ito na po yung pinakahuling hearing? Kasi nakita naman po natin mga kababayan
na hindi po naghahanap ng kasagutan si Amy. Ang hinahanap po ni Amy Marcos butas. Mabutasan ng gobyernong ito. So kayo ba, naniniwala ba kayo na last hearing na po ito ni Amy Marcos regarding nga po niya kay Digong para direct na tayo, finish na tayo, mag-move on na tayo. Di ba? So, pa-comment lang po sa baba at binabasa ko pong lahat yan. At syempre, dyan po sa Team Replay, pa-like, pa-subscribe, at yun na makalabisan, pa-share na rin po ng video po na to. So, thank you mga kababayan. Kita na lang ulit tayo sa susunod nating content. So, thank you, salamat, and bye-bye.